Minsan hindi mo na kailangan lumayo para makahanap ng pusa. Ito sa bakuran lang, ito sa malapit sa condo. May nakita agad ako na cat. And as part of the Project Stormy, wala tayong sinisino. Basta pusa, stray cat, or community cat, kailangan pakainin. So meron akong goodies naman to feed this little cat. Ming, 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 ming. Ming, ming. Aman, aman. Aman. Yung cat na to, andito lang sa likod ng condo namin. Ito yung condo building. So siya, andito lang siya. Baka ito yung spot niya. Or meron nag-aalaga sa kanya. Pero payat siya eh. Yung kapayatan niya parang medyo malnourished siya. So malaki yung tiyan because siguro kumakain siya ng mga maaalat na pagkain, yung mga pagkain tao na hindi dapat napakain sa mga animals, especially sa cats. Kasi mas sensitive sila sa sodium. So nagiging bloated sila. As much as possible, cat food pakain natin sa kanila. So napansin ko rin meron siyang sugat sa likod. So yung magpakain ng mga pusa, dala kayo. Wala namang, hindi naman mabigat ang cat food. Dala lang kayo ng extra cat food na pwede niya pakain. Just in case may makita kayong cats kagaya nito. Wala pa siyang name, I don't know the name. Wet food. Wet food yung pinapakain ko sa mga stray cats. Minsan may dry. But as long as cat food yung papakain nyo, better kaysa mga pagkain bahay. So ito nagiging mga ano na, parang bahay na nila to. Kulang sa shelter. Pero dun sa dumudumi. That's it for Project Stormy. Ako naman yung kakain. So nilakad ko na lang kaysa mag-tricycle tipid. Malapit lang naman. So naghanap ako ng karinderya. Pitrip ako ginilingin. Mura lutong bahay lang. Karinderya, turo lang. Hindi ko lang ba't nilagyan na ng tali. You know, nilagyan na ng tali. Yung sidewalk. Wala tuloy malakaran yung mga tao. So mga tao naglalakad sa kalsada. Delikado. Pero I ordered giniling rice. Dito ako sa Letty's Canteen sa Kapitolyo. Yan, pakbet also. Yan ako sabaw. Ayun, 3:43. Late lunch na kasi tinamad ako lumabas eh. So kakain mo na ako ngayon. Lagi mo na lang dito. Sabaw, salamat dati. Ayan, so tipid meals tayo today. Pero mukhang masarap siya. East Capitol Road lang to. Pababa. Yan na area. Yeah, thank you. So kain muna tayo. Siyempre hindi mawala sa sabaw. Favorite natin yan eh. Hindi ko sinama yung talong kasi bawal sa akin yung talong. Kakaroon ako ng gout effect. Pero ako, i-trigger yung gout kapag kumakain ng talong. Parang bitin ako sa protein. Okay na protein. Kaya order ako ng additional giniling para more protein. A few moments later. Sige, magkaalaman ako magkano yung bill. Ate, magkano yung bill ko po? Isang kape. Dalawang giniling. Mga bugo. One rice. Money. Salat. 277. 277. Okay, so sa Letty's, naging total bill ko 277. So, na-expect kong bill kanina mga around 150, ganon. Or 200. For the price is 277. Okay na yan, cheaper than restaurants. So, coffee naman. Hindi pa ako nag-coffee today. Dito ako sa Altitude Coffee sa East Capitol.
way sa West Capitol. Tabi lang siya ng Rockwell Bandage. Having the coffee. So yung Altitude Coffee, more on coffee siya than the cream. So ako yun, mas mapait. And then yung sweetener niya, para siyang mga... Parang may mga honey, yung sweetener, nakapaligid. Feel like go and order here. And then dessert, after that, Charlie Brownie. So Charlie Brownie naman meron siyang mga peanuts and nuts. Hello. Right now, I'm here na sa may Mandaluyong area. Siguro lang, malapit lang kasi yung Pasig sa kung saan ako nakatira. Pero some few thoughts lang about what happened doon sa spiel or speech ni nung congressman candidate Ian Sia. Yeah, malaking bagay din yan. Kasi imagine nagbigay siya ng ganong klaseng statement in front of the public. And maybe a lot of single women were watching back then. Tapos ngayon, syempre napapanood pa rin yun. Just sa context, ito yung video na to. The Commission on Elections Anti-Discrimination Panel is asking Pasig City Lone District Representative aspirant Ian Sia to explain his lewd remarks toward single mothers. COMELEC Chairman George Erwin Garcia says the task force SAFE issued on Friday, April 4, a show-cause order against Sia over his remarks offering himself to single mothers. And tingin ko hindi siya responsible thing to say na kandidato man or hindi. Kasi being a single woman or parent is not a big joke. Madaming reasons so ba't naging single parent or single mom. Pero hindi siya magandang gawing biro. At some point sa politics natin, kung saan dapat example itong mga politicians na to, at some point for me, parang na-enable sila para magsalita ng gano'n. Kasi they think na pag medyo brusko ka or medyo masculine yung speech mo, makakaata ka ng boto. Para kasing may naging ganun na-enable tayong norm among politicians na I think is not really a responsible thing to do. Diba? Maaaring si dating President Duterte ganun magsalita. Nag-work kasi kay Duterte yung dati eh. Medyo pagka-bully, masyadong lalaki, masyadong matigas. Ganong klaseng statement, nag-work sa kanya, pero siya kasi yun. Ngayon, maraming politicians tayo na medyo naging bastos yung klase ng pamamalitika, naging bastos yung campaign. One good example nga ganyan, kay Atty. Sia. Hindi kailangan maging ganun kabastos. Ako nabastusan ako sa ganong klaseng biro. Yung jingle campaign ni Mocha Uson. Pinatitigil ng COMELEC ang paggamit ng campaign jingle ni Mocha Uson na cookie ni Mocha. Double meaning daw yan at may kalaswaan. Yung cookie ni Mocha, medyo maybe nag-work sa iba pero di ba parang nakakabastos din yun sa babae. Kaya napunta na rin tayo sa politics. Andito na naman tayo, boboto na naman tayo ng mga kung sino-sino na hindi pinag-iisipan, nabigyan lang ng X amount, ng ganitong halaga, iboboto na. I mean, parang hindi na tayo natuto sa ganong klaseng pamamalakad ng politiko. Tuwing election na lang, aabangan natin na may mga politicians na magbibigay sa atin ng pera. Yeah, sasayin natin yung mga politicians. Meron kasi akong tier paano ako pumipili ng iboboto ngayong election. Merong isa iboboto ko na. Yung isa pinag-iisipan ko pa. Yung isa hindi ko talaga boboto. Marami ako din sa hindi iboboto. Actually yung slate ni Duterte hindi ko boboto yun. Parang wala akong nakikita iboboto for that. Ang sure ako iboboto, syempre sina Bam, Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza. Although nagkaroon si Heidi Mendoza ng nadulas siya recently kasi meron siyang hindi siya in favor doon sa same-sex marriage. So, for me naman, ba't nila i-cancel yung tao kasi
dahil sa point of view niyang yon, hindi niya na iboboto. Paano naman yung ibang panukala niya na maganda naman para sa bansa at sa ekonomiya? Dahil lang hindi siya in favor same-sex marriage, hindi mo na siya boboto? Sa party list, pinag-iisipan ko pa kung Akbayan or ML. Kasi gusto ng nanay ko, iboto ko yung CWS party list. Pero hindi kasi ako construction worker. Hindi ako yung market, di ba? Ng construction worker. Mas dun ako sa naniniwala sa equal justice for all, which is yung kay Laila. Gusto ko yung plataforma nila. Sa either that or Akbayan lang yung iboboto ko. Binoto ko ng Akbayan before eh. Para ever since naman yun ata yung binoboto kong party list. Eh, that's it. So, I have few thoughts naman na discuss sa video na to. First, nag-cat feeding ako. Diba yung cats na pakain ko ay hindi ko na kailangan lumayo. Meron na sa bakuran naming pusa, pinakain ko. And then nag-ikot ako sa Kapitolyo. Naghanap ako ng makakain na cheap food, affordable food, na masustansya naman. Hindi siya restaurant, turo-turo. Hindi ko lang na-expect na gano'n siya mas pricey for a turo-turo. Niisip ko kasi mga 150 lang gastos. Yung umaabot na kulang-kulang 300 din. Mas mura yung food sa Manila. Na 7,000 steps. Ikot ako 7,000 steps. Paikot ng Kapitolyo. Papunta sa Pioneer. Nag-coffee ako sa Altitude Coffee. And then ngayon ako merienda naman sa Nitro 7 here sa Pioneer. And ayun, na-discuss din yung mga thoughts ko about politics. At saka yung mga hindi ko boboto, mga iboboto kong senators. So, araw ng kagitingan ngayon, medyo relax, chill, exercise tayo ng konti, lakad. Ayun, thank you for watching. Hope you enjoy this video. Sana may napulot kayong aral din or something, mga thoughts ko about Manila or about politics. Sana hindi yan. Well, okay lang naman pag-usapan ng politics, but I don't want to be emotional and super attached to it. Sana kayo din. Kalmahan lang natin yung election. Huwag maging masyadong emotional. Pero, yun. Salamat sa panonood. And I'll see you on the next video. Alright? That's it. Kita-kits bukas. Wow.